Hindi ko alam, dami ng kaskas nito. Wala ka na yatang bumper. May tumunog eh. Ito na yan? Yes. Tayo na una. Wala pa yata. O yan, tama-tama. Hanap tayong kwarto. Ito ba yun? Picture tayo dyan sa puso. Sige. 僕先生はあ、まだこれからはい、今僕はそれどういうトヨタからうちの豊橋で豊橋のフィリピン豊かだと思う今度フィリピンの広島クリスチャン Welcome back to our channel. Today is December, January 3, 2024. Ngayon ay Wednesday. I'm very grateful kasi makakaranas tayo ng retreat, no, ngayong taon. So times of refreshing talaga. Enjoy natin yung ating araw ngayon. Saka yung view. Ganda oh. Wow, bundok. Sige, let's go! Today ay papakita natin yung ating participation. Tayo ay nag-join sa isang retreat, Bible retreat, Winter Bible Retreat. And it was conducted and organized by AGMC, Amazing Grace Mission Church. I would like to thank some of the members of AGMC na nag-invite sa atin dito, especially kay Sister Kim and Sister AJ. Talagang sinabi nila kung gaano daw kasaya doon sa retreat na yun. They encouraged me and pushed me to join. And isa sa mga testimonies natin, actually wala tayong budget for that, no, kasi it will cost something eh. Because hindi naman ganun kabigat, no, pero syempre may budget tayo and medyo kukulangin. Pinag-pray ko, Lord, kung talagang sasama mo ko dito sa camp na to, ay sige, ikaw mag-provide para sa akin. Ikaw ang provider ko eh. Naniniwala ako na mag-provide ka. And all of a sudden, after few hours after that prayer, may nag-PM sa akin, mga kailangan doon ng drummer. So isang artist daw, mga kailangan ng drummer tutugtog sa isang music bar. Ito na kayo sagot. Kasi hindi ko naman kilala yung yung artist eh. So hindi pa rin niya ako nakita nag-drums. Kaya medyo hanging pa that time. Nung nagpunta ako doon, parang for audition na rin ang dating ko. Nagpakita syempre tayo ng skills natin. Then after a few sound checks, okay daw tayo. Shoot na. Pinush namin. And yun, yung 2 nights na yun, tayo ay kumita. And yun yung ating naging budget for this camp. Kaya answered prayer. Kaya ako naniniwala na mayroong reason kung bakit ako nakasama doon. And si Lord ang gumawa ng way para makasama tayo. Anyway, ito yung ating first ever retreat na na-join ko dito sa Japan. Wala akong ibang retreat na nasalihan dito, no? Ngayon lang talaga. Si Sister AJ ang sumundo sa akin, Sister Isis, and si Brother Eric kasama namin. Siyempre, yung anak ni Sister AJ kasama din. And we traveled around maybe 30 minutes. Yan, around more than 30 minutes. Yan, parang ganyan. And pagdating namin doon, kami yung pinakauna. So, nag-take kami ng mga pictures. Pagdating mo doon, at peace ka agad. Para sa akin, pagdating ko doon, nakaka-at peace. So that, pasok namin doon, nakita ko yung hall. Ang laki niya. Tapos, yung paligid niya, white. Alam mo yung parang feeling ko, nasa heaven ka. Ito yung hall. Dahil kami na una, so kami ang nagkaroon ng chance para makahanap ng sarili naming kwarto.
So that time, ang nakasama ko sa kwarto ay yung mag-asawang Sister Isis and Brother A. So, inampun naman nila ako din sa kanilang comment. Yan, kami. After that, datingan na mga tao, then lunch kami, then few breaks, then nag-set up kami, puan, yung drum set, lalo na natawa ako kasi wala palang sticks. At that time, nakalimutan ko rin dahil yung sticks ko. Halfway ng aming meron bang tayong sticks sa Mahiraman, meron daw sticks doon sa campsite, pero unfortunately, walang drumsticks. Kaya branch ng kahoy para lang makatugtog dun sa drums. Then Brother Oliver naman sa guitars. Ayun, so tugtog kami and medyo napagsagaan ko naman. Medyo mahirap lang kasi isa nauwi ako dun sa curtain rod. Alam niyo yung curtain rod? So yun ginamit kong parang sticks na rin. But I really enjoyed, talagang napakasaya yung awitan, yung message. For all these things must come to pass, but the end is yet to come. Amen. At ngayon, nakikita po natin, di po ba? So, kailan na may pumutok na gera sa Middle East, sa Israel. Talagang kagad direct to the point. Talagang tatama sa puso mo yung mga mensahe na para talaga sa'yo. Wala kang iisipin na para sa ibang tao Kasi kaya tayo nagpunta doon, o kaya ako nagpunta doon para ma-refresh ako. Para ako mismo yung tumanggap ng mensahe at hindi ako mag-isip ng ibang tao, ng ibang individuals na, narinig ko to, para sa kanya to. Para naman sa kanya talaga to. Hindi ganun yung aking thinking, no? Talagang nakaset yung mind ko na, Lord, kausapin mo ko through this camp. After that, yung fellowship ulit. Kantahan, then games. ito yung games natin. Bagay nga si Jennifer ha. High blood. Hindi na siya kanin. Madaan ka sa mata niya. Alam ko kung ano yung birthday. Huwag mo masyado tutok na sexy. Apat lang daw pwede lumabas sexy. Yan.
Okay? At the count of 10. Gumante. Nilakyan nga ako ng bakit. Light of the world. Oh, yeah! So yun yung kagrupo ko, no? Mga kagrupo ko yung Kwak group. Actually, bumalik kami ng Toyohashi eh. Talagang kinuha ko na yung sticks ko. Kasi napakahirap mag-drums ng yung branch lang. Sakit sa daliri. At saka yung tunog niya medyo talagang binabalance ko lang yung bigat. Kasi magkaiba yung bigat eh. So, na-challenge ako doon. After that, nag-jam kami. Kwentuhan doon sa pantry. Alam mo yung mga kwentuhan with pastor. Tawanan. And around 2 o'clock na yata yun. 2 o'clock in the morning na, no? Wala kasing curfew eh. Nag-shower ako. Then tulog. 5 o'clock in the morning, I woke up. Then yun, merong parang devotional na verse. Paano nangusap sa yung Holy Spirit through that verse? Meron bang kasalanan na dapat kong pagsisihan, kumpisal? Meron bang mga pangako mo na dapat kong panghawakan? Meron bang mga dapat kong pasalamatan? Ano yung katangian ni Lord na nakikita nyo? Halimbawa, yung mapagmahal siya, anak, mahal na mahal kita. So sa pagbabasa niyo po, at least 5 times, 5 beses niyo po basahin, ulit-ulitin, Lord, mangusap ka sa akin. Then yung Holy Spirit, kasi nandito na siya, mangusap, i-guide ka niya. Mangusap siya ng personal sa'yo. Si Lord ang tumugon eh. Kung i-explain ko itong verse na to, it's all about yung mga plano natin na i-offer natin kay Lord. And nakita ko doon na ibabalik sa atin kapag tayo ay lumapit, pag tayo ay nanalangin, hindi siya magdadalawang isip na tumugon at ibigay ang kanyang sagot. At ibabalik niya yung ating kayamanan at ibabalik tayo sa dating lugar kung nasan tayo. Kung babasahin ko siya literally, kung iintindi ko siya literally, ay it refers to, parang kayamanan ay yung mga pera, ganyan. Pero ang Holy Spirit ang nangusap sa akin, ang kayamanan na sinasabi natin dito ay yung peace of mind, yung joy, yung success. Yun yung mga kayamanan na hindi napapantayan ng pera. Dahil tayo ay na-exile based sa verse, kasi exile yun eh. Letters para sa mga exiled. Sinubok tayo ng panahon, sinubok tayo ni Lord at dalhin sa lugar na nawala doon sa comfort zone. As in lahat ng hindi mo na-expect na problema, hindi mo na-expect na pain, doon tayo dinala. Doon tayo na-exile. And eventually, mas lalo natin nakilala ang sarili natin, na-test natin yung faith natin kay Lord. And eventually, kapag tayo ay lumapit ulit at nanalangin sa Kanya, ibabalik tayo doon sa dating lugar kung saan tayo masaya, kung saan tayo may peace of mind. Yun yung pangako niya sa atin. Kaya napakasarap nung camp na yun. Napakasarap. Lead us to a place, guide us with your eyes. Give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza. So kung gusto natin sumaya ang buong araw natin, bawat araw, tanggapin natin yung matatag na pag-ibig ng Panginoon. Amen?
after that, mga ilang exhortations, after ilang mga exhortation with pastor, nag-lunch kami, then nag-special number tayo ng ating New Year's song na Nakilang Katapatan around 2 o'clock. 2 o'clock in the afternoon. Bumiyahe na kami pabalik ng Toyohashi. Kung nakahanap kayo ng church na mayroong mga ganitong retreat or mga camp, subukan nyo mag-join. Hindi para sa ibang tao, hindi para magdrama, no? Hindi tayo magdadrama doon. Alamin natin or isik natin yung mensahe ni Lord para sa ating buhay. Kasi yun yung napaka-importante. Yun yung purpose mo, yun yung objective mo. Bakit tayo sumasama sa mga ganitong retreat or camp? Okay? I do hope na kahit paano na-enjoy nyo yung ating vlog ngayon. At sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, please click the subscribe button niya sa baba. At pati na rin ng bell button para ma-notify ka sa lahat ng aming mga uploads. And always remember guys, everything happens for a reason. God is good. Keep on smiling.